Oh, panibagong viral video. O, di ba? Napanood niyo po ba yan sa Facebook? Grabe, ano? Isa ka ba sa mga nag-comment ng video yan? Nabash. Nabash ang ginang sa kanyang mga pinagsasasabi. Hindi niya iniisip na binibidyohan siya. Ang akala niya tama yung kanyang mga pinagsasasabi. Kahit videohan ng kanyang anak yung insidente, still mali pa rin yung kanyang mga pinagsasabi. Hindi ko lang alam kung yun ba ay talagang sincerely na sinabi niya, or maybe baka that time na yon ay nagmamadali siya, nataranta siya, kaya kung ano-ano na lang yung lumabas sa kanyang bibig na hindi niya pinag-iisipan at binaliwala niya lang na binibidyohan pala siya, na ang akala niya ay tama siya. Yun lang. Diba? Kaya mag-ingat tayo every time na tayo ay nasa lansangan o nagmamaneho po tayo. Dahil anything we do, especially that we think that we are right pero wrong po sa ibang tao at nabidyohan po tayo at na-upload po yan sa social media, ikaw na kagad ang superstar, mga ka-idol. Viral ka na kagad, kaya mag-ingat ka. Lalo na kung ikaw ay social media influencer o sabihin nating artista ka o isa kang politician, tapos ka, Lodi. O tara, panoorin muna natin to at bigyan natin to ng comment. A few moments later. Tinangka kami dito, ayaw bumaba. Tinakbuhan kami nito. Tinakbuhan kami nito. Tinakbuhan kami nitong babae, ayan o, sa pagalit. Ba't ko na tumakbo? Binangga kami, tapos sabay tinakbuhan kami nito. Ha? Tayo kita kausap. Luma-kotse mo! Gago! Luma-kotse mo! Ako pa nga! Anong luma? Ako pa nga dito eh! Wala pa! Ako may gasgas ng kotse mo! Ako ang atrikido! Nakastop! Kaya kita tinakbuhan, naisip ko, wala kang ano, tapos wala naman kayo pambayan. Nagmamadali ako kasi hinahabol ko ang nanay ko. Kasi ang iniisip ko, wala naman kayong pambayan eh. Ano mo na pambayan? Bago kotse ko. Wala pa kayo. Kasi ang iniisip ko, wala naman kayong pambayan eh. Ano mo na pambayan? Bago kotse ko. Wala pa kayo. Diyan siya nag-viral sa mga pinagsasabi niya, lalo na't naka-video siya. At binidyohan pa nila, ha. Yun nga lang, hindi nila ma-upload yan dahil sila nga yung mali. Mag-ingat tayo sa mga bawat words na sasabihin natin o pakakawalan po natin. Dahil mahirap na sa panahon ngayon. Karamihan po sa atin ay may dalang cellphone. Na anything we do, we deliver na sa tingin natin tama, mali sa iba, magiging viral po tayo. Magiging instant celebrity po tayo sa social media. Di ba? Kaya napakaswerte ng ginang na yan na siya ay babae. Dahil kung hindi at nagmatigas po siya, definitely yung time na yon, yung araw na yon, baka bigla siyang hablutin doon sa bintana at ilabas siya doon, baka doon na siya gulpihin. Pasalamat na lang babae ito na alam mo yon, pinaglalaban niya yung kanyang, siguro nagmamadali siya, or maybe it's an alibi na lang na nagmamadali siya at sasabihin niya ngayon na wala ka namang galos luma ang iyong sasakyan, ako bago, lugi ako, may tama yung sa akin at mahal yung aking sasakyan. Mali yung ganong klaseng rason. Kapag may problema na ganyan, kailangan po nating harapin. Regardless kung luma yan or bago. Basta tayo ang nagkasala, babain natin, ayusin natin, areglohin natin in a diplomatic way. Huwag po tayong mag-angas. Huwag po tayong magyabang na porke bago yung ating sasakyan. May value din po yung kanyang sasakyan, idol. At based doon sa video na napanood ko is nangyari po ito along Cainta, somewhere in Ortigas Extension, na ang kanyang nakabundulan ay itong isang parang
Isuzu Crosswind or Sportivo. Nakita ko po yung kanyang spare tire cover. While itong nasa kabilang side, yung ginang, naka isang Hyundai Tucson. No? It's a new SUV. Yes, mahal po yan. Lalo na't kung kinuha mo po yan through financing. Kamot ulo ka kapag hindi ka nakabayad ng monthly mo dyan. Yung angas po natin na bago sasakyan ko, luma sa'yo, at hindi ka nakabayad, nako, viral ka pa lalo. O, ito na yung mayabang na yung Tucson, hinatak na ng bangko. O, double ka ngayon. Double impact ka ngayon, di ba? Sa pambabas. Kaya mag-ingat tayo sa mga actions natin, mga ka-idol, dahil maaring mag-boomerang po sa atin yan. Lalo na ngayon sa panahon po natin na karamihan po sa atin ay may daladalang cellphone. Anything we do wrong or yung pagdi-deliver natin sa ating mga kaharap ay mali, o sabihin natin hate speech, nako, tapos ka na, idol, viral ka na agad. Okay, para sa akin, madali lang po yung kanilang problema. Kaya dahil nangyari na rin po yan sa akin. So, anong ginawa ko? Okay, itong aking experience ay same lang rin po sa kanya. Although, ang may mali is yung kabilang side. Okay? So, what I did is, yun nga, papark ako sa isang mall, somewhere in Ortigas. Bigla akong kinat ng isang bagong sasakyan, SUV. Akala ko pipila din siya, pero, di ba? In-overtake niya ako. Unfortunately, that time na yun, parang hindi yata siya papasok na lang. Parang gusto niya na lang sigurong lumabas dahil parang nagbagong isip niya. Nabundol niya po ako sa harapan, no? Umatras po siya sa harapan. So nadali niya kagad ako. That time na yon, nagulat ako, bigla akong bubusina, kaso hindi kagad nag-engage yung aking busina. So inabot ako. Okay, so anong ginawa ko? Bumaba kagad ako. Keep calm ako, and then sabi ko, sir, wait lang po. Okay lang po ba na picturean ko yung angulo natin? So, ang ginawa ko, pinicturan ko habang nag-kiss yung puwet niya tsaka yung harapan ko. Nakita niyo naman yan sa aking previous video, no? Na dadali po ako. Pinicturan ko yung angulo, kita po yung plaka. And then also, hiningi ko po sa nakabundulan ko yung kanyang driver's license. Pinakita ko rin po yung aking driver's license. Then, hiningi ko yung sa kanya, pinicturan ko po yung kanyang driver's license. Then, hiningi ko po yung kanyang mobile number. Sir, okay lang po ba kunin ko yung mobile number kasi ayaw kong patagalin yung ating engagement dito sa spot na ito dahil medyo busy tong lugar na ito. At that time na yon, nandoon po yung security guard to assist us to yun nga, po yung traffic, no? So, ginawa ko is sir, tinanong ko po sa kanya kung meron po kayong insurance. Sabi niya meron. At tinanong ko kung updated po ba ang insurance. Anong insurance po ba yan? So, everything is okay naman. Updated naman yung kanyang insurance. Tapos, hiningi ko rin po yung kanyang Facebook account, yung messenger. Nag-message po ako. Then, nag-message din po siya. Yung kanyang number naman ay miss call ko. Nag-miss call din naman. So, sabi ko, sir, ganito. Just to be fair, in both sides, no? Sa iyo at sa akin, gawin natin is, taga car industry naman ako dati at isa din po akong vlogger. Nagpakilala na ako, idol. So, ginawa ko is ipapa-estimate ko muna ito sa dealership versus sa kakilala kong talyer. Kung magkano ang assessment nila sa nayuping bumper at may konting basag na front grille. Okay, magkano yung magiging damage ko dito, kung kailangan ko bang palitan o ayusin na lang, i-repair na lang, ganun. So, binigyan ko na kagad ng estimated price or quotation itong nakabundulan ko. Sabi ko, sir, baka roughly umabot ito ng 10,000 or more. Depende po sa quotation. So, from there, may ballpark figure na kagad yung nakabundulan ko. So, okay naman sa kanya. Sport naman siya. Sabi niya, sige, kaysa ipasok pa natin to sa insurance, medyo hassle sa side ko at sa side mo rin. 'Di ba? So, yun, pumayag siya. Ginawa ko. Kinabukasan, pumunta kagad ako dito sa dealer. Nagpa-quote po ako sa dealer, sa Toyota. Then, after that, pumunta ako sa kaibigan ko. So, yung price difference medyo malayo.
Ang quote ng dealer ay nasa almost 10,000. Siguro mga roughly, mga ano na yan, mga 10,600 or 800. While dito sa kaibigan ko, nasa around 3,000. Dahil 2,500 lang yung quote sa akin, 500 yung labor. So, hiningi ko dito sa nakabundulan ko is 5,000. Kasama na doon yung gas at merienda. So, ang ginawa po kaagad ng aking kabundulan is ginikas niya na kaagad. Tapos, ganun lang kadali mga ka-idol. Diba? So, ang payo ko sa mga viewers o mga naka-encounter ng ganito, harapin po ninyo. Kaya may nakita ko yung tama o wala, harapin po ninyo, babaan po ninyo, maging diplomatic po kayo. Okay, huwag po ninyo daanin sa init ng ulo, huwag po kayo magsalita ng masasakit. Dahil anything na may sinabi tayong masakit, okay, registered kagad yan sa mga taong kausap ninyo, lalo na kung kayo po ay nakabidyo. Dahil konting kibot nyo lang mga ka-idol, nakabidyo po kayo, i-upload po kagad yan. Anything na may makita sila na actions towards you, may sinabi kang hate speech, uploaded yan sa Facebook, viral ka na kagad, bukas superstar ka na, idol. Diba? So harapin mo, picturean mo, kung maaari, sige sir, ayusin natin to in a diplomatic way, no? But make sure contactable po kayo. Okay? At kung kayo po ay okay dito sa napag-usapan natin, sige, let's do it fast. Nang sa ganun, hindi po tayo pare-parehong maaberya. Ganun lang kadali mga ka-idol. Example na rin yung nangyari sa akin kahapon. Na nagmamaneho ako, binabagtas ko po yung papuntang Resorts World. Okay, in transit, na may nakaharap kaming biglang sumalubong na ambulance. Sa harapan ko may isang nagbibisikleta, isang racer bike. So, that time na yun, malumanay lang ang aking takbo, gradual lang. Pinapakiramdaman ko yung aking kaharap, pati yung nagbibisikleta sa harapan ko. Bigla kagad siyang kumat sa akin. Muntikan ko na siyang mahagip. Pero nakalalay pa rin ako. Binabaan ko siya ng bintana. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, sir, wait. Sabi ko sa kanya, nakikita niyo po ba ako o naririnig niyo po ba ako sa likod? Bigla siya nakasimangot dahil binabaan ko siya ng bintana. Inulit ko ulit sa kanya. Nakikita niyo po ba ako sa likod? Naririnig niyo po ba ako sa likod? Tapos sininyasan ko siya. May earphone ka. Sabi niya, sir, hindi po. Hindi ko po kayo nakita o naririnig. Dahil mayroon pong ambulansya sa harapan ko. So sininyasan ko siya. Yung pagsenyas ko sa kanya na mayroon siyang earphone, ibig sabihin, yun ay signal na mali siya. So, anong ginawa niya? Nag-sorry na lang siya. See? Ganun lang kasimple mga ka-idol. Walang confrontation na nangyari. Pero, kung ako ay isang tarantadong driver, baka siksikin ko siya, tirahin ko siya, baka madisgrasya pa yung yung nagbibisikleta at sasabihin ko na lang, ikaw may kasalanan bigla mo akong kinat Hindi ganun, idol. Hindi natin kailangan silang pinahan o tuluyan. Dapat lagi tayong defensive dahil tayo po ang nagmamaneho ng 4 wheels. Sila ay 2 wheels lang. Maybe may negligence po sila, but remind them. May negligence sila, may earphone, remind them. May earphone ka, ikaw may kasalanan. Wala akong sinabing ikaw may kasalanan. Sinabi ko lang may earphone ka. O sir, next time huwag po kayo mag-earphone. Nag-sorry siya. Ganun lang kasimple mga ka-idol. Okay? Kapag brand new ang ating sasakyan, matik meron po yung mga insurance. So, wag po tayong matakot kung may galos ang ating sasakyan dahil naka-insure naman ang ating unit. Okay? At kung maliit lang po yung gasgas, wag po ninyong gawing big deal ito mga ka-idol dahil manganganak pa rin yan. Na kahit ipagawa po yan sa kasa through your insurance, baka paglabas po ninyo ng kasa, madali na naman yan. Samakit na naman ang ulo ninyo. Lalo na't kung naka-financing ang inyong sasakyan at na-pass due po kayo, sayang lang rin ang inyong pagpapaayos kung hahatakin lang rin yung inyong sasakyan. Kaya wag po tayong magyabang kung ang ating unit ay naka-financing. Dahil kapag tayo ay na-pass due, okay, hindi tayo nakabayad ng
2 to 3 months, hahatakin ang ating sasakyan, sayang lang rin ng ating effort na ginawa sa ating sasakyan. Huwag natin gawing big deal ang sasakyan, mga ka-idol. Okay, huwag natin i-treat as Diyos ang sasakyan. Tool lang po natin yan sa ating transportation. Okay? Maging maingat lang tayo, maging defensive lang tayo, at huwag po natin gawing big deal yung mga nakaka-enkwentro po natin. Okay? So I hope nakatulong po ang video ito. Based sa aking assessment, siguro yung babaeng yon ng panahon na yon ay nataranta, hindi alam kung anong sasabihin dahil sa sobrang inis niya, dahil nakukulitan na siya dun sa kausap niya. Maybe kung ano-ano na lang yung lumabas sa bibig niya, na minamata-matan niya na lang yung kausap niya. Di ba? May value pa rin yung nakabanggaan niya. Kailangan pa rin niyang harapin. Kaya dun sa mga sinabi niya, naging accountable siya doon sa mga words na binitawan niya. Doon siya nag-viral ngayon. Anong gagawin niya? E di mag-sorry. Ganun lang kasimple yan. Mag-sorry ka. Mag-sorry ka na lang doon sa nakabundulan po ninyo. Eh, nangyari na eh. Kung gusto mo mag-public apology, why not? Di ba? Maging diplomatic, maging humble tayo. Dahil yung video yon will remind us kung ano ang ating pagkatao. Kahit anong gawin mong pagmamalinis, mabait ka sa community ninyo, sa pamilya ninyo, what you did in the video is a proof na kayo po yan. Yan po ang inyong attitude o karakter po ninyo. Okay? So I hope nakatulong po ang video nito sa video na yan.